Gising ang morning mo sa Arangkada Balita Live. Araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. DWIC. Matalinong pagtalakay sa mga usaping pambayan. Hihimayin ang bawat detalye para mailabas ang katotohanan. Kasama ang walang pinapanigan kundi ang tama. Orly Navarro. Orly sa IZ. Orly sa IZ. Orly in the morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Naimbag nga bigat kanya yung amin apo. Magandang umaga ng araw ng Huwebes. Ngayon ay October 2. Oras na ng Orly in the morning. Makakasama nyo po, Liway Manantande Paragire sa ngalan ni Kaaron Orly Navarro. Sa technical kasama natin Kaaron Richard Olanday. Nako po, andyan na si Paulo. Typhoon Paulo, pero yung truck niya, hagip na hagip tayo. Hagip na hagip ang Northern Luzon as of today. Pasensya na po ha, yan yung pambungad natin. Ito kasi yung unang nakita ko sa Facebook. Tropical Cyclone Update mula sa Pangasinan Police. Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kaya PDRRMO. Tropical storm, ayan na, Paulo na, storm na siya kaya andito na sa PAR. Paulo intensifies into a tropical storm. Sabi dito, yung etong update ay nilabas alas 5 ng umaga ngayong araw mula naman sa DOST Pag-asa. Ang location nito ay 705 km east of Infanta, Quezon. Ijay kabilang bangir lang na ito, yapo. Hangin 65 km per hour, bugso 80 km per hour, at galaw ay west-northwestward at 20 km per hour. At sabi po, manatiling alerto at updated mga kababayan. So, yun yung bungad na bungad, no? Pero mga kaibigan, kumusta po kayo? Kahapon, ayun, maghapon na maganda ang panahon, mainit. Bandang alas 6 ng gabi, medyo shower lang, konti-konti lang. Pero very successful dahil naging maganda yung lagay ng panahon kahapon, kagabi, at yung konting shower lang, mga wala pang 10 seconds siguro yun o 1 minute. Kaya naging very successful yung isinagawa ng District 379 ng Inner Wheel Clubs of the Philippines. District 379, eto po yung dito sa amin, distrito namin, yung pink lighting activity kagabi, to increase breast cancer awareness. Yung pink lighting, yung pink, ibig sabihin po niyan PCS, Philippine College of Surgeons at Inner Wheel, nagkakaisa sa pagsugpo sa cancer. So, ito, ang purpose nito, increase awareness against kontra breast cancer, at merong 274 na lokasyon kung saan nagkaroon ng pink lighting sa mga iba't ibang lugar, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, hindi lang po dito sa Luzon, kundi hanggang Mindanao. Dito sa District 379, ang mga nagpailaw, sumali sa pink lighting, syempre ang District 379 mismo, pangkalahatan, nakipag-tie up naman ang District 379 sa Provincial Government ng Pangasinan. Kaya yung facade, yung harap na bahagi ng Capitol Building, yun po ang inilawan ng pink. Ang Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, doon naman sa marker ng club, doon sa may Bunuan Gazette, katabi ng
katabi ng PCA, Philippine Cooperative Authority. Doon sa tabi ng pwesto naman ng kantin ni Kaaron Claire. Yung ibang club, meron din silang sariling pink lighting sa piling lugar nila. Kung yung cervical cancer na na tumatama sa mga kababaihan, ganun din itong breast cancer. Kung yung cervical cancer ay puspusan din yung campaign ng Inner Wheel Clubs of the Philippines dahil ito ay treatable. Merong vaccine pero may edad na binibigyan ng bakuna mga batang babae. Itong breast cancer kasi walang bakuna to eh. Kung minsan nadidetect late na. Pero pwede pa rin ng pwede yung early detection para magamot ng maaga. Ang Inner Wheel Clubs of the Philippines, ang members po niyan, puro mga babae. All over, puro babae po yan. Kaya sabi nga po ng mga matataas na opisyal, nung ginanap yung cervical cancer awareness program nitong nakaraang buwan, na dapat talagang pagtuunan din ng pansin yung mga kababaihan. Hindi lang yung pagtulong sa kapwa, kundi yung mga kababaihan mismo. So, yung cervical cancer ay treatable. Yung breast cancer wala hong bakuna nito para preventable kang kukumon. Yung cervical cancer is preventable dahil may bakuna para sa mga batang babae. Yung breast cancer, wala siyang bakuna, so hindi siya preventable, pero pwedeng magamot ng maaga through early detection. So maraming salamat sa Provincial Government ng Pangasinan, kay Governor Ramon Gico III, sa lahat ng mga departamento na involved po sa nasabing activity kagabi, mula sa opisina ni Attorney Baby Ruth Torre, ang ating Provincial Administrator, at Legal Officer sa PTCAO, Provincial Tourism and Culture Affairs Office, headed by Ma'am Malu Elduayan. Sa PIMRO, sa Information Office, headed by Sir Cliff. Ang MISO, ayan, in charge naman sila sa digital. Maraming salamat kasi naka-live po 'yon. Simultaneous kasama yung iba't ibang sites kung saan ginanap yung pink lighting. Ang GSO, maraming salamat, at sa iba pang mga involved kagabi sa nasabing pink lighting sa Capitol Building sa Capitol Lingayen. Maraming salamat po. Talagang napakalakas na grabe yung epekto nitong lindol, katatapos na lindol na tumama sa iba't ibang bahagi ng lalawigan ng Cebu at ganoon din sa iba pang mga karatig lalawigan, pero yung epicenter yata dun sa Bogo City sa Cebu. Ang probinsya ng Cebu ay napakalawak po niyan. Pero as of yesterday, umakyat na sa 69, 69 na katao ang nasawi, habang 175 naman ang nasugatan sa magnitude. Partial pa lang to kasi hindi pa nakiklear lahat ng area na kung saan may nag-collapse, either structure o kaya nagkaroon ng landslide. Umakyat na sa 69 nga yung nasawi, habang 175 yung nasugatan sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Bogo City sa Cebu Province nitong Martes ng gabi. At ayon sa Office of the Civil Defense, Deputy Administrator for Administration Bernardino Rafael Alejandro IV, marami pang bangkay ang na-recover ng rescue team sa mga gumuhong gusali at mga bahay na nabagsakan. Sa Bogo City, na epicenter ng lindol ay nasa 30 na. 30 yung katao na na-recover na bangkay. Kabilang dito yung 3 Coast Guard personnel, 1 bumbero at 1 bata. Kabilang sa mga nasawi naman, 22 dun sa bayan ng Remigio, 10 sa Medellin at 5 sa Tubogon, 1 sa Sogot at 1 sa Tabuelan. Ito ay mga bayan po dyan sa lalawigan ng Cebu.
At meron pa yung mga dumadating na bilang na mga casualties. Madadagdagan at madadagdagan pa rin po yan. Sabi ko nga, kasi hindi pa tapos yung, kumbaga, kaumpisa pa lang nung isang araw ng clearing operation. At pinakamahirap sa clearing operation, syempre yung mga gusali na gumuho. Plus yung mga landslide na ibinaon naman yung ilang mga kabahayan. So, unang naitala ang lakas ng lindol na magnitude 6.7 bago itinaas sa 6.9. Nasa lalim ito ng 5 kilometro at tectonic ang origin. At sa ulat naman, sa Bogo City na sentro ng lindol ay nakahilera umano sa labas ng isang ospital ang mga nasawi. Marami rin, syempre ito yung inilibas na nila mula sa ospital. Marami rin lumang gusali kabilang na ang mga simbahan ang napinsala ng nasabing lindol. Tiniyak naman ni Health Secretary Teodoro Herbosa na sasagutin ng PhilHealth ang mga gastusin sa paggamutan ng mga taong nasugatan dahil naman sa nasabing lindol. So yung mga iba't ibang departamento ng national government ay andun na at tumutulong. Marami na rin pong mga local government units, hindi lang dun sa Visayas and Mindanao, kundi galing din sa Luzon ang nagpadala na ng kanilang mga tulong. Hindi lang yung warm bodies, ito yung mga rescuers, mga doctors, kundi ganun din yung pagkain at saka tubig. Pag mga ganitong pagkakataon kasi, ganitong kalamidad, yung klase ng kalamidad na ganyan, kailangan dyan pagkain, tubig, at saka mga kumot, damit, lugar na masisilungan. So, yan po. Pagdasal po natin, yung mga kababayan po natin na tinamaan ng lindol, yung kanilang lugar, ganun din. Yung hanggang sa ngayon ay hirap pa rin dahil naman sa baha na hindi pa nawawala sa kanilang mga lugar. Kung ano-anong mga kalamidad yung sunod-sunod na nangyari, no? So, ayun nga, pinakilos na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. lahat ng ahensya ng gobyerno para sa Cebu quake, para tumulong sa nangyaring lindol doon nga sa Cebu. Pero una pa man, etong si Vice President Sara Duterte ay nakarating na dun sa ilang bahagi ng Cebu, parang una yata sa Bogo City, para magbigay ng paunang mga tulong. Ito yung mga food packs. At syempre, importante kasi na ganyan, yung makikita ng mga tao na biktima ng kalamidad, yung presensya ng kanilang mga opisyales mula sa taas. Laking tulong po yan. The mere presence, kahit papano ay lumalakas na yung kanilang pakiramdam. Napakahirap po ng ganyan, yung mamatayan ka ng kapamilya o kaibigan, tapos sila ay lalo na yung hindi pa nare-recover yung kanilang yung kanilang makatawan. Tignan naman po natin to. I think ito kahapon to Senado pabor sa house arrest ni dating Pangulong Duterte sa The Hague. So, inaprubahan na nga ng Senado ang isang resolusyon na humihikayat sa International Criminal Court o kaya ICC na bigyan ng house arrest si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa botong 15 na pabor, 3 na tutol at 2 na abstain, inaprubahan ng Senate ang Senate Resolution number 144 na inihain ni Senator Alan Peter Cayetano. Kabilang sa mga bumoto ng no ay sina Senator Risa Ontiveros, Senator Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Habang ang nag-abstain naman ay si Senate President Tito Soto at Senator Raffy Tulfo. So the rest ay yes yung kanilang
boto, 15 po sila lahat. So sa ilalim ng nasabing resolution, hinihikayat nito ang ICC o kaya International Criminal Court na isailalim sa house arrest si Duterte dahil sa humanitarian reason at dahil na rin sa edad nito. Nakasaad pa sa resolution na dapat ay magtalaga ng doktor o medical doctor na susuri kung kakayanin pa nitong manatili sa bilangguan. Sakali namang lumabas sa pagsusuri ng mga doktor na ang patuloy na pagkakapiit nitong si dating Pangulong Duterte ay nagpapalala sa kanyang kondisyon medikal, ay hinihikayat ng Senado ang ICC na ang dating Pangulo ay sumailalim sa house arrest. So ilalabas siya sa nasabing piitan, house arrest lamang. Such arrest or a similar appropriate arrangement will be subject to conditions restricting liberty to be imposed by the ICC, presenting no risk to the integrity of the ongoing trial. So nakasaad pa rin yun sa nasabing resolusyon. Wala kasing nakikita parang walang ipinapakitang picture, update kung ano na nga ba yung itsura talaga nitong si dating Pangulong Duterte na yung makikita ba ng mga tao. Walang inilalabas na ganun. Ganon ka-stricto ang ICC. Para antabayanan po natin yung update po niyan. Mamaya mga kaibigan, bibigay ko naman sa inyo yung update mula sa Land Transportation Office. Improvised at temporary plates bawal na simula November 1. Kaya sambutyo yung mga mobile caravan ng LTO sa inyong mga lugar. Patungkol naman ito sa license plate numbers ng mga license plates ng mga motorsiklo. O kaya pumunta kayo sa kani-kanilang mga opisina. Anywhere dito sa Region 1, pwede po kayong magpa-update o kaya magpa-update ng inyong mga license plates. Anywhere dito sa rehiyon, pero dapat yung last na registration nyo ay dito sa Rehiyon 1. Okay, oras na po natin mga kaibigan. Alas 6:30 ng umaga. Paalala muna mula sa ating himpilan. Early in the morning. DWIC. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't
Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon, tada karindiriyak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikil ti imakon. Awisen kay nga pangpadas, tapno maikatmat, dagitarik-rik na inyong, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Untan, no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis, sukada pahit. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Uy suki! Manaanap kayo na mamuran sa saliwan? Malinis tan sariwan panangan para at agaw-agaw yapon siya no walay okasyon? Walay suggestion meet si kayo. Galila at Macador Market. Yadiman, makasaliw na mamura. Sariwa, tan malinis, yasasaliwan niya karne na baboy tan baka. Manok, sira, pising, tan nanduruman Ricardo para at panangan. Narumog yumat at Macador Market susaliwan na dry goods, groceries, panangan, tan walamat sulakuan na prutas. Anthony Serenso alagaran nyo. Gawa yun nanduruma supon sa'yo agaw-agaw at Macador Market. Lukas agaw-agaw sa Macador Market. Manlapot alas 4 at palbangon. Hanggang alas 8 yalabi. Bisita kila at Macador Market. Galvan tan Zamora Street. Jad Downtown at Syudad na Dagupan. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng Ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko tusok masakit kasi parang may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang take ako sa Ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na. Magpasalamat ako sa Ikarma. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS.
right. DWIZ. Orly in the morning. Oras na po natin mga kaibigan, alas 6:37 na po ng umaga at kayo pa rin patuloy na nakikinig sa Orly in the Morning. Kasama pa rin Liway Manantani Paragire sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro. Lapit na malapit nyo na po siyang makasama, baka bukas kasama nyo na siya or sa susunod na araw. Pero habang wala po siya, habang naka-leave, syempre kasama nyo po mula nung last week ang inyong lingkod. Good morning kay Cecilia Morante, kay Yayo Yoko Batutay, ganun din kay Bogs Vidal, kay Ernesto Musada Jr., Aurea Arias de Guzman, dyan sa Salapingaw. Kumusta kayo dyan, Press? Kaya, mga sukoy po ito, magtataka bakit lagi-lagi sila ang nababanggit yung kanilang mga pangalan. Sila po kasi yung mga naka-Facebook Live, kaya nanonood through Facebook Live, kaya nakikita po namin yung kanilang mga pangalan. Kagaya ni Denzel Alas Pasino, kay Freddy Liavore, kay Ernesto, ayan, nabasa ko ni June Agas, kumusta po? Kay Mildred Jovellanos. Pero syempre, isang magandang umaga at sana po ay okay po kayo kung asan man po kayo, lahat ng nakatutok po sa DWIC programs mula kanina sa Todo Balita at ngayon naman sa Orly in the Morning kasama ang inyong lingkod. Hanggang alas 8 po, magkakasama-sama po tayo. So ito na yung sabi ko sa inyo kanina, yung update mula sa Land Transportation Office. Ito nga yung improvised at saka yung mga temporary plates, bawal na simulan November 1. Ipagbabawal na ng Land Transportation Office o kaya LTO sa motorista ang paggamit ng improvised at temporary plates na ilalagay sa kanilang mga sasakyan simula sa November 1, 2025. Ayon kay LTO Chief Vigor Mendoza II, dahil natugunan na ng kanilang tanggapan ang problema sa backlog sa license plate sa mga sasakyan at mga motorsiklo nationwide. Siguro natugunan, sabi niya, tapos na, address na siya. Palagay ko natutugunan. So dire-diretso kasi yung ginagawa ng lahat ng Land Transportation Office. Puspusan itong distribution ng motorized license plates para sa mga motorcycles. Kaya sabi ni LTO Chief Mendoza, sa hindi pa nakukuha na ang kanilang mga plaka, we advise them to do so in order to avoid any inconvenience with regard to the strict implementation of this policy. So let us take advantage of the entire month of October to do so. Ayan, last huling buwan na to. November 1, ayan na yung implementation. May multa namang 5,000 pesos at pagkumpiska sa temporary at improvised plates ang gagawin ng LTO sa mga mahuhuling pasawayin na motorista. So nilinaw naman ni Mendoza na maaaring gumamit ng improvised plates kung mayroong ipapakita ang authorization mula sa LTO office. So meron pang isang buwan, mahaba pa po yan. At yung sabi ko nga, basta within Region 1, yun yung explanation ni Sir Romel Dawaton ng LTO Dagupan. Within Region 1, pwede kayong kumuha ng license plate ng inyong motorsiklo. Ang kailangan niya lang ORCR ng inyong motorsiklo plus syempre yung government ID nyo. Basta yung last na registration nyo ay within Region 1. Kung sa Region 2, ibang rehiyon, hindi po pwede. Dahil yung mga plaka na dito sa kanila ay para sa mga taga-rehiyon, uno. So, klarong-klaro po yan ha. You have October, the whole month of October, wag na kayong maghanap kung saan yung kanilang yung kanilang mobile caravan, although nagsasagawa naman sila sa iba't ibang lugar, like for example ang LTO Dagupan sa mga mall, usually nakikipag-tie up po sila. Pero habang wala pang schedule, sabi ko nga, punta na lang kayo sa kanilang mga opisina. Sa Dagupan, andyan sa May Bunuan Binlok, at saka sa BHF Building, second floor. Tapos syempre yung mula dun sa District 1, Alaminos, meron sa Lingayen, sa iba't ibang lugar, lahat ng distrito, meron po yan.
Ang oras na po natin ay alas 6:42. High tide ng umpisa daw kaninang madaling araw, sabi ng security guard ng Bedbox Hotel diyan sa harapan dito sa Rizal Street, lalo na mula doon sa kanto ng A.B. Fernandez Avenue hanggang sa dito sa may tapat ng PUI. Merong tubig baha po dyan. Yan po ay dulot naman ng high tide kaninang madaling araw. Kaya ako yung pinupost natin sa ating Facebook, yung lagay ng ating kakalsadahan. Lalo na yung syempre yung mga nadadaanan namin. Wala na naman, di ko makita yung aking mukha Kaaron Richard. Hangga po, wala talaga siyang wala siyang live. Ang city government ng Dagupan sa pamamagitan ng City Engineering Office ay nagsasagawa sila ng declogging ng mga drainage dito sa lungsod ng Dagupan. Sana po maging dire-diretso to sa itong nakapost sa Facebook ni Mayor Belen Fernandez na sila ay nagde-declog. Kahapon siguro ito sa may saang bahagi to, sa harapan ng sa Burgos Street, dito sa may bahagi ng St. John Cathedral, DepEd Plaza. Yan, yung stretch na yan. Sana po idire-diretso hanggang dito sa may yung primary areas. Ayan, Burgos Street, A.B. Fernandez Avenue, etong Rizal Street. Pa ba? Ito na yung mga mabababang areas dito sa downtown area. Burgos Street hanggang sa extension at saka sa kabila. Sana gawing regular na lang to. Wag nang itaas yung kalsada. Kasi kawawa po yung kawawa yung mga natatapatan ng nasabing mataas na elevation. Tama po yun, malaking tulong para sa mga motorista, mataas yung kalsada, walang tubig baha. Pero ang kawawa naman po ay itong mga kabahayan na nasa gilid po, nasa tabi ng elevated road, elevated drainage, plus syempre yung mga pwesto, yung mga business establishments, kawawa. Dahil hindi naman ganun kadali yung pataasan mo yung area mo, yung bahay mo o yung pwesto mo. Kung yung bahay mo, unang-una inuupahan mo, pag old house, ayan, pataasan mo yan, gagalawin mo lahat. Di naman po ganun kadali, lalo na sa kagaya ho namin na walang budget para sa ganyan. Yung magtambak siguro ng konti, pwede pa, isang elf, dalawang elf, o kaya isang truckload po pwede pa. Pero kung yung lahat ng tataasan mo, pati yung bubong mo, naku po, napakabigat naman po niyan. So, ang lungsod ng Dagupan ay under state of calamity. Bunsod pa rin yan ng nangyaring malawakang pagbaha dulot ng mga nakaraang bagyo. Lalo na itong si Opong. At ibinalita rin ni Mayor kamakailan, I think this was, kailan ba yung September 30. Ayan, ipinasa na inaprubahan na ng Local Development Council ang 2,663,146,000. Tama ba yung ko? 2,663,146,884 Annual Investment Program for 2026 AIP 2026 po yan at for this year. At
sabi nga po dito sa balita, ang LDC o Local Development Council ang pangunahing tagapagsanay at gumagawa ng mga polisiya ng lungsod kung saan tinatalakay, sinusuri at pinaprioridad ang mga proyekto at programang isinasagawa. Layunin din nitong matiyak ang transparency, accountability at pagtutok sa pangangailangan ng mga dagupenyo. So kasama dito sa inaprobahan yung 5% CDRRMF projects para sa supplemental at AIP at budget number 2, 2025, 5% CDRRMF project para sa 2026, proposed supplemental investment program number 2 series of 2025, proposed supplemental budget number 2 series of 2025, proposed annual investment program for 2026, at saka proposed annual budget for 2026. Pero sa ngayon, I think may regular session ang sangguniang panlungsod ng Dagupan. So first reading pa lang yung itong supplemental budget ng 69 million. So ngayon magkakaroon sila ng regular session ang sangguniang panlungsod at saka ayan. Ano ba yung naka-agenda? Committee report submitted by the Committee on Arts, Culture and Heritage regarding draft resolution number R-142, resolution recommending support for the cultural heritage and arts development initiatives of Dagupan City. At saka yung, eto sa barangay naman ito, Joint Committee Report submitted by the Committees on Laws, Ordinances and Judiciary ng Committee on Finance, Budget and Appropriations and on Barangay Affairs tungkol naman sa legislative review ng Barangay Ordinance number 003-2025 ng Barangay Pantal, entitled Revised Revenue Code of Barangay Pantal, Dagupan City. So, naka-agenda for first reading. Anong oras yung session? Mamayang 10 o'clock. Akala ko Lunes na. So, nilipat na rin sa ano? O pangalawang session nila ito. Very unusual talaga dito sa lungsod ng Dagupan. Yung nagkakaroon sila ng 2 session sa isang ginawa nila nung nung nakaraang administration, nung nasuspende yung ilang mga councilors, pinaspasanda. Every week, nagdadalawang session sila, regular tapos special. Kaya sabi nila, napakaraming naipasa. Siyempre, ginawa namang dalawang araw sa isang linggo yung session. But anyway, yung naka-calendar ngayon sa kanilang regular session, mamayang 10 o'clock sa SP Session Hall sa lungsod ng Dagupan. Okay, yung isang ordinance number 036, penalizing the placing of wagers or bets through the internet or any form of online gambling activities and for other purposes. So in support sa alituntunin sa taas na inilabas. Ordinance number 37, approving the supplemental budget number 02 for fiscal year 2025 in the city of Dagupan, a total amount of 69 million pesos. So pupunta yan sa the Committee of the Whole. Ang principal author nito ay si Councilor Jeslito Sin. Ordinance number 38. Ito po yung mga naka-agenda today sa regular session ng Sangguniang Panlungsod ng Dagupan. Authorizing the annual budget of the city government of Dagupan for calendar year 2026 in the amount of 1 billion pesos, 838 million pesos. Samantalang ito naman yung mga resolutions accrediting the following civil society organizations. Meron pong listahan yan for the purpose of representation in the local special bodies. So kung meron kayong mga organizations na karapat-dapat sa tingin nyo na kayo ay masama sa civil society at magkaroon ng representation sa local special bodies, ayan, magpa-accredit po kayo sa lungsod ng Dagupan o di naman kaya sa inyong bayan.
isusulat nyo yung intent nyo, address nyo yan sa sanggunian kasi sila yung mag-approve. Draft Resolution number 154 approving the Supplemental Annual Investment Program number 2 Series of 2025 dito sa Dagupan amounting to 102 million pesos duly approved under Local Development Council Resolution number 3 Series of 2025. Pupunta yan sa Committee of the Whole. Sa pang draft resolution expressing the city government of Dagupan's willingness to participate in the Philippine Open Government Partnership, localization, and authorizing the Honorable City Mayor Belen Fernandez to formally signify such intent to the Department of Interior and Local Government Unit. So ito binibigyan ng authority ang mayor. Draft Resolution number 56 approving the annual investment program of the City of Dagupan and its accompanying integral plans for calendar year 2026 in the total amount of 2 billion pesos, 663 million pesos, 146,884 pesos. Ito po yung inaprubahan ng Local Development Council, yung binasa natin kanina. So kung hindi porke inaprubahan nila ng Local Development Council, okay nila. Dadaan pa rin yan sa Sangguniang Panlungsod. Approving the City Disaster Risk Reduction and Management Plan and Local Climate Change Action Plan for years 2026 to 2028 to the Committee on Finance, Budget and Appropriations. For second reading, eto naman. Ayan. Draft resolution. A resolution endorsing the implementation of a comprehensive cultural mapping of historical sites and living traditions in Dagupan City. Na dapat lang at dapat noon pa. Ito naririnig ko palagi noon kay Ma'am Rose Teng Mejia nung siya yung tourism officer. Mapping, comprehensive cultural mapping. And para pati yung mga products ng kada barangay. Importante po yun. At dapat to maglalaan talaga ng maglalaan ng pondo. Isa pang draft resolution on second reading, resolution supporting the development of an archival documentary series entitled The Story of Dagupan to promote local history and cultural heritage. Ayan, to the Committee of the Whole. Sa pang draft resolution na sasalang sa second reading, a resolution recommending the participation of Dagupan City in the UNESCO Creative Cities Network through the category Cities of Gastronomy. Ang ipinagmamalaki talaga ng Dagupan, na lang yung mga beaches natin, yung Tondaligan, but more ang pinupuntahan talaga, gastronomy talaga ang tourism natin. Naalala ko noon, Mayor Brian Lim, former Mayor Brian Lim, nagsumulat sila sa Junior Chamber International, JCI Philippines, ng hosting ng kanilang National Congress dito sa lungsod ng Dagupan. Nakakwentuhan ko noon si Sir Bip Biptan. Actually, sabi nila, dun sa kanilang presentation, gastronomy, ang etong turismo sa gastronomy tourism, ang come on talaga ng Dagupan. At plus yung presentation nila, justification, Dagupan City is malapit sa mga tourism sites, malapit sa Manawag na pinupuntahan talaga ng Catholic devotees, malapit sa Beach San Fabian, malapit sa a few hours or 1 hour or more sa Alaminos City, sa Western Pangasinan. So yun yung pang-come on nung pag-invite nila ay yung intent nila to host yung National Convention that time years ago ng Junior Chamber International, JCI Philippines. Gastronomy talaga ang meron ng Dagupan. So napapanahon ito. Asa na yon? Resolution supporting ayan nandi Jayan. Ayan.
Draft Resolution number R-142-C, a resolution recommending the participation of Dagupan City in the UNESCO's Creative Cities Network through the category Cities of Gastronomy. Marami na pong mga malalaking lungsod sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na sila po ay categorized as UNESCO Creative Cities. Like Vigan City, syempre Baguio City, dito sa Northern Luzon at marami pang iba. Itong draft resolution number R-142-D, a resolution supporting the Heritage Postcard Project to highlight Dagupan City's festivals and landmarks. Draft resolution number R-142-E, a resolution encouraging collaborative performances between Dagupan City and the Philippine Philharmonic Society to enrich cultural programs. Isa pa dyan, ito, a resolution supporting community arts education programs for youth and underserved sectors in Dagupan. Sana magkaroon. Mamaya, balikan ko yan. And approving and review Barangay Ordinance number 003/2025, yung kanina, yung sa Barangay Pantal. So, yan po. At syempre, kahit nag-iisa siya as minority sa Sangguniang Panlungsod ng Dagupan, aktibo pong nakikibahagi po dyan si Councilor Dada Reyna Macalanda. At talagang ito naman ay para marinig ang boses ng mga Dagupenyo. Ayan, representation po yan, na lalo na ng mga bumoto sa kanya. At yung iba pang mga Dagupenyo. Pagtapos na kasi yung election at nakaupo na yung mga elected officials, ang nire-represent po nila in all their activities, mga ginagawa nila ay hindi lang po yung mga bumoto sa kanila. For Dagupan, the Dagupeños as a whole. Ayan, hindi po specific, ito ay para sa mga bumoto sa, hindi po para sa lahat na po yan. At saludo po tayo kay Councilor Dada Reyna Macalanda dahil bagamat kung minsan ay hirap marinig yung kanyang boses kahit na isinisigaw na, kung muffled naman yung kanyang microphone ay andyan pa rin po siya standing tall. Kahit maliit lang po siya but she's standing tall figuratively para sa kanyang mga kababayan dito sa lungsod ng Dagupan. Alas 7 na po ng umaga. Magbe-break lang po tayo dito sa Orly in the Morning. Orly in the Morning. DWIC. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Julita Kilantang, 55 years old, San Vicente, Liloan, Cebu. Experience ko, ang sugar count ko, talagang malaking ibinawas. From 568, ayun, nag-138 na lang. Isa sa kaibang narasan ko, yung may reaksyon ang katawan ko. Unang-una sa pababawas ko, halos araw-araw malaking ipinagbago. Papasalamat talaga ako sa ikarma. Dahil sa ikarma, malaki ang binawas sa sugar count. Salamat sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm.
Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Let's start magic, wag mag-panic. Dahil may hulog ang easy, slow and fast pinagaan. Promising fast and easy, no need to worry. Customer service friendly, kaya everybody happy. Magaan ang buhay, maganda ang buhay. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magic Appliance, dito'y kompleto. Appliances, furniture, computer, and so much more. Lahat ng gusto mo, mabibili dito. All of these and more, para lang sa inyo. Shopping kay gaan, shopping kay ganda. Magaan ang buhay sa Magic Appliance Center. Magandang buhay! Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flor de Lisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto akon, tada karindiryak. Mariknak agpipikal, ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko, mayat ti epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa kon, awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Magic Kalasyaw Supermarket, Housewares, School, and Office Supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pau Liniment. If symptoms persist, consult your doctor. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Time. It is now 7:07. That time check was brought to you by Bingo Plus, International Series Philippine, and Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. DWIZ. Orly in the morning.
Alas 7:07 na po ng umaga, October 2. Pangalawang araw ng buwan ng Oktubre, last quarter ng 2025. Good morning kay Ma'am Perla Fernando. Kumusta po kayo? Samantala, update mula naman sa Pangasinan PDRRMO. Wait lang, chine-check ko lang ito. May paalala po ang PDRRMO sa lahat. Bagamat walang nakataas na gale warning sa ating lalawigan, sabi po ng PDRRMO, inabisuhan ang mga mangingisda na mapanganib ang maglayag dulot ng posibleng pagbabago sa kondisyon ng karagatan dahil nakataas ang Tropical Cyclone Wind number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Ulitin ko nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan as of 5 a.m. October 2. Valid sa advisory mula sa Pangasinan PDRRMO. Tingnan nyo po yung maganda kung i-follow nyo tong Facebook page ng Pangasinan PDRRMO para makita nyo po din yung mga updates po doon. Kagaya nung nakarang araw, binigay ko po sa inyo update sa San Roque Dam. Wala pa rin sa Pangasinan PDRRMO as of 5 a.m. kanina. Ang level ng tubig sa San Roque Dam ay nasa 271.87 meter above sea level. Bumaba ng bahagya kumpara sa level ng tubig kahapon. Kahapon ay 272.47 meter above sea level. So ngayon ay 271.87 meter above sea level. So nananatiling sarado lahat ng gates sa spillway ng San Roque Dam. So kung patuloy na may nararanasan na pagbaha sa ilang mga lugar, lalo na dito sa Central Pangasinan, ang pinaka matindi syempre na tinatamaan po niyan ay Dagupan at saka Kalasyaw. Ulitin ko, wala pong nakabukas. Lahat ng gates ng spillway ng San Roque Dam na nasa bayan ng San Manuel, lahat po yan ay sarado. Pero ulitin din po natin, andyan yung banta nitong si Tropical Cyclone Paulo. Tropical Storm Paulo. So sa track nito, ngayon ay Huwebes, bukas expected na malapit na siya. Bukas ng bandang 2:00 ng hapon. Kung hindi magbabago yung track na to ay nasa na siya. Andito sa Northern Luzon na siya. Sa pagitan ng Cagayan at saka ng Region 1. Pero hagip tayo, hagip ang Pangasinan. Samantala yung update pa rin mula sa Kalasyaw, lokal na pamahalaan, yung saysay na Kalasyaw at saka Faces of Kalasyaw ay sa na po ito, sa October 8, next week, Wednesday. Saysay na Kalasyaw, experience a live cultural stage play po ito, Saysay na Kalasyaw, featuring the Philippine College of Science and Technology, FINMA University of Pangasinan at Kalasyaw Comprehensive National High School. At yung description po dito, be amazed by surprise performances and meet our distinguished guest judges as we honor Kalasyaw's heritage and creative spirit. At merong 17 na candidates dito naman sa patimpalak na Tourism Ambassador of Kalasyaw. Ito po yung Faces of Kalasyaw 2025. So yung Saysay na Kalasyaw, 1:00 po ng hapon sa Kalasyaw Sports Complex. Yung Faces of Kalasyaw naman ay anong oras to? Wait lang.
Ayan, Ma'am Lenny, anong oras po ito? Faces of Calasiao. Dire-diretso na ba? For October 8, 1 p.m. Hanggang yung mag-umpisa sa Saysay na Calasiao. Tapos diretso na sa sa Faces of Calasiao. Pagbati muna ulit mula dito sa DWIC sa Orly in the Morning. Good morning kay Achikora Aquino at Kuya Mar dyan sa Barangay Tabang. Kanina po binalita po natin yung kagustuhan, ipinasa po ng Senado yung gusto nila i-house arrest na lang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na sa ngayon ay nasa The Hague, Netherlands. So itong si Senator Alan Peter Cayetano na siyang author, umapila ng pag-aralan ng Malacanang ang house arrest ni Duterte. So sabi nga dito, pag-aralan sana ng Malacanang ang mungkahing hilingin sa International Criminal Court o ICC na ilagay sa house arrest ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa humanitarian grounds. Ito ang apila ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano matapos nga na kahapon kanilang talakayin sa Senado ang Senate Resolution number 144 at inilatag ni Senator Cayetano ang resolution bilang isa sa mga orihinal na may akda ng halos kaparehas na panukalan na inihain nung buwan pa ng Hulyo. So sabi po dito ni Senator Alan Peter Cayetano, ang appeal lang po is humanitarian treatment and that we do it as a country. First step ang sa Senate, but I'll use this podium, sabi niya, to appeal to Malacanang na pag-aralan naman nila pag-aralan nila ito just on humanitarian grounds. Wag na po nila pansinin ang lahat ng tumitira. Ang punto dito, he is a citizen of the country, he is 80 years old, he needs medical attention, he needs his family, and he needs people to talk to. Ayan, pahayag niya. At kapag tinakpan natin ang pangalan o mukha niya, ay ganon ang sitwasyon. Tutulong ba tayo o hindi? Aniya, sabay giit na sa pangangailangan ng pantay na akses sa tulong legal para sa lahat ng Pilipino. Maririnig kaya yan ng Malacanang o maging negatibo yung kanilang tugon? So kabilang nga sa mga sponsor ng nasabing panukala, bukod kay Senator Alan Peter Cayetano, kasama po dyan si Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri at sina Senators mula sa Minority Bloc, Christopher Bongo, Robin Padilla, Ronald De La Rosa, Amy Marcos, Rodante Marcoleta, Joel Villanueva at Jingo Estrada. Ang haba na rin, halos 7 buwan nang nakakulong sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulo na iniulat na dumaranas ng malubhang sakit at hindi maayos na pag-iisip dahilan upang ipagpaliban ng ICC ang kanyang confirmation of charges hearing. So, dagdag pa ni Cayetano, hindi babaliwalain ng resolusyon ang mga kasong crimes against humanity na kinakaharap ni Duterte sa ICC. So, yun nga, 13 senador ang bumoto ng yes sa nasabing resolusyon at 3 ang tumutol, 2 naman ang bumoto ng abstain. So, syempre, antabayanan pa rin po natin yan. Ilan yan sa mga aantabayanan natin. Mga developments, kasabay syempre yung investigation na sinasagawa patungkol naman sa mga flood control projects na either substandard o wala. Wala talaga. So marami tayong inaabangan, inaantabayanan plus syempre yung lagay din ng mga tinamaan o kaya affected nitong lindol sa Cebu province at ilang lugar. Ayan, syempre binabantayan po natin yung mga updates dyan at malaking tulong
yung itong sa Facebook. Ayan. Kayo po ba? Mas nakatutok na kayo sa Facebook, sa mga updates ng balita o sa TV pa rin? Sa mga taga-Bayambang o kaya mga napupunta sa Bayambang, muling nagpulong ang Task Force Disiplina para naman mag-update ukol sa progreso ng striktong implementasyon ng mga batas ng mga miyembro ng TFD, Task Force Disiplina, sa pamumuno ni Dr. Cesar Kiambao. So, ipinatawag ang mga punong barangay ng 77 barangay ng Bayambang. 77 ang barangay dyan sa Bayambang. San Carlos City, 86. Ang Malasiki, ilan sa Malasiki? 72 ba o 73? So, pinakamalaki ang San Carlos City. So, kanilang ipinatawag yung punong barangay ng 77 barangay upang igiit ang paghingi ng kanilang buong suporta sa implementasyon ng lahat ng mga ordinansa, mapanasyonal man o kaya mga lokal na ordinansa. Kasama po dyan, tinalakay din yung update ukol sa bagong rerouting plan sa sentro ng bayan at matapos nito ay pinag-usapan naman ang action plan ng Office of the Special Economic Enterprises laban sa mga illegal vendors, pati na rin yung pagkakaroon ng isang demerit system para sa mga non-compliant na vendors sa bagsakan at pamilihang bayan. Talagang disiplina talaga, yan ang kailangan. Tinalakay naman ang C ng SEE, ano na itong SEE? Engineering Office at saka ibang pang opisina ang kanilang maaksyon laban sa illegal na pagtatapon ng basura. So, ito po, inanunsyo ng TFD ng Bayambang, Task Force Disiplina, na sa darating, balitang ito ay nilabas nila September 30. Kahapon, October 1, magsisimula ng mag-ticket ang mga miyembro ng Task Force sa lahat ng violators. Ganyan dapat. Kailangan naman talaga ang disiplina para maging maayos. Yan ang inaantabayanan natin at pinagdarasal ng marami na sana dito rin sa lungsod ng Dagupan. Sa lahat ng, alam nyo, napakaraming tricycle. Ilan ba ang may franchise? Plus yung bilang ng mga kolorum na kung saan-saan nakapark. Yes po, kailangan din po nilang kumita, maghanap buhay, pero may batas nga na hindi yung kolorum, hindi siya pwedeng pumasada kasi nga wala siyang franchise. Pero, ayan, paggabi naman, ayan, madaling araw o yung sa mga lugar na hindi sila dadaan sa highway, ayan, po pwede naman para pagkakataon nga na kahit papaano kumita sila. Kaya huwag naman kayong sumasabay dun sa mga nag-overcharge na may mga franchise. Pero ang nakakalungkot nga, napakatagal ng panahon dito sa lungsod ng Dagupan na ang mga tricycle, kung saan-saan sila nagpa-park, dito na lang, example na lang, dito sa stretch ng MH Del Pilar. Ayan, ilan yung pila ng sasakyan dyan? 2 sa bandang harapan ng SM Center Dagupan, dun sa tapat ng main gate, at saka yung isa naman na pila ay dun sa malapit sa Hypermart. At may kung saan-saan pa nakaparada ng mga tricycle dito sa kabilang side. Ang bahagi po ng mula sa tapat ng Development Bank of the Philippines o kaya DBP dito sa Del Pilar Street hanggang dun sa halos diretso yan loading and unloading area po yan. Yet may mga tricycle na nakabalandrang nakaparada. Naintindihan po natin yung mga pribadong sasakyan na kailang tumabi sila dito sa right side. Park nila, naka-hazard yung kanilang hazard lights, naka-on. Nakapark sa tapat ng DBP.
Dahil hirap nga namang bumaba doon. Plus yung kabilang side, yung entrada ay hindi pa naaayos na elevated na yon. So, understandable na magpa-park po sila doon kasi meron silang transaksyon doon sa bank. Pero yung mga tricycle na nakabalagbag doon ay hindi po pwede dapat, di ba? Nasa ordinansa naman yan, traffic ordinance ng Dagupan. Yet, hindi nasusunod, hindi na-implement at hindi sinisita. Ayan, yan ang malaking tanong sa Poso Chief ng Dagupan. Bakit? Apay ngay kasjay. Kahit dyan sa downtown area, kung saan nakabalagbag ang mga pribadong sasakyan, right side, ito po ay loading-unloading area o areas. Sa ordinansa, traffic ordinance, very specific. O yung mga ganitong mga PUVs, kung para sa papuntang Lingayen, dito yung kanilang loading-unloading area. Yung mga Kalasyaw, Santa Barbara dito. Pero wala na, matagal ng panahon na hindi na nasusunod yon. At palagay po natin, it's about time na ma-implement naman na ulit yung mga ordinansa at lumagay sa tamang lugar yung mga tricycle. At yung pamasahe, matagal na po na kawawa yung mga riding public, lalo na yung sumasakay sa mga tricycle dahil naman sa overcharging. Lalo na yung mga nakaparada dyan sa dyan sa may harap hindi na harapan ng Victory Liner dyan sa Perez kasi ang Victory Liner, ang entrance exit na ay dun sa may bahagi ng Mayombo na. So harapan ng Solid North at saka 5 Star. Ay nako po. Known po yung mga yan sa taga, hold up, overcharging, bato-bato sa langit ang tatamaan, huwag magagalit. Ganon din yung dito sa harapan ng SM Dagupan. Pero ang worst nung nakaraan yung sa program ni Ka-Aaron Orly, yung sabi niya may nagsumbong na habang nag-aantay ng pasahero daw, allegedly, yung ilang mga tricycle driver man ng may franchise o kolorum, andun sila sa kabilang side, umiinom. Kaya kayo na galing sa mall, approach kayo ng tricycle driver kasi ang dami nila, sasalubungin po kayo. Kung minsan, andun silang nakaparadang nakaupo sa hagdanan ng SM na doon pa sila sa gitna. Maamoy nyo naman kung nakainom ay panangasi, huwag kayong sumakay. Isipin nyo yung inyong kaligtasan na kayo ay makarating ng ligtas at maayos sa inyong tahanan o kayo sa inyong pupuntahan. Oh, yan. Sa post naman ito kanina lamang 13 minutes ago ni Ka-Aaron Glenn Ordinario ng DWPR. Ayan, may tubig dyan sa bahagi ng Mayombo, tapat ng BHF, PhilHealth. Ayan, tubig. Buong sa Pasap at Kalsada. Dahil to sa sa high tide. Good morning kay Marie at kay Nino dyan sa Lingayen, kay Doris Canteen. Eto naman sa advisory naman ng Lingayen Tourism Office. Good morning kay Ma'am May Veray Rueda, ang kanilang tourism officer dyan sa Lingayen. So, kailan ito? Qualifications and requirements for Miss Lingayen 2026. So, screening October 5. Kung merong Faces of Kalasyaw ang Kalasyaw, ito naman. Mag-screening for the search for Miss Lingayen 2026. Kasi ang fiesta nila, sabihin nyo bakit ang aga? Ang fiesta kasi nila ay first week, ay mga first part ng January. So, screening date ay October 5. Yan po ay sa Sunday mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa De La Cruz Auditorium sa Plaza Office. So, magdala ng high heels, casual dress, and two-piece swimsuit.
Qualifications para sa search for Miss Lingayen, dapat 16 to 24 years old, height at least 5'4", natural-born woman, babae talaga. Marital status single, never been married or given birth, hindi pa nanganak. Residency, bona fide resident of Lingayen for at least 6 months or with strong family ancestral roots in the town. Pero alam po natin, ito yung mga tinututukan naman ng yung mga announcement ng ganyan ng mga talent scout. Yung mga yan, meron silang mga meron na silang mga inaalagaan na mga ladies, tinitrain at their own expense ng talent scouts para pag may mga beauty pageants at qualified sila doon sasali nila. Sa ibang bayan pa kaya, ano ba yung mga magfi-fiesta ng November, December? So makikita nyo pag madadaan kayo dito sa may Venecia Expressway dito sa lungsod ng Dagupan. Ito po yung expressway from Arellano Bani hanggang sa Lucao. Mapapansin nyo dito sa bandang ilog na dire-diretso yung construction. Nasa phase 1. Construction ng Kalmay Bridge. Connecting de Venecia, connecting Pantal, o kaya itong city proper sa Barangay Kalmay. Ang Kalmay ay nasa kabilang bahagi ng ilog. Magkadugtong yan, Barangay Kalmay at saka Karael. Dugtong sila sa mga barangays ng Binmalay. So kung pupunta ka dyan, tatawid ka, sasakay ka ng bangka o kaya motorboat. Yung mga may sasakyan, pwede naman by land, pero ikot nga sa Binmalay. Pero itong proyekto na naumpisahan sa panahon ni former Congressman Christopher Toff de Venecia, itong Kalmay Bridge. Kukonekta po dyan at magiging malaki yung tulong para sa lahat ng mga, lalo na mga residente ng Kalmay at saka Karal at ibang barangay ng Binmalay papunta dito sa city proper ng Dagupan, papunta sa palengke, papunta sa City Hall, papunta sa school. Kumbaga mas mabilis. Maapektuhan yung mga nagbabangka pero meron naman yatang sabi noon ni former Congressman Christopher de Venecia nung una nilang prinesento na pinag-uusapan nila ni Mayor Bilan yung mga kung ano yung maitutulong sa mga nagbabangka na yun yung source ng livelihood naman kasi syempre kung sasakay ka dyan tatawid ka from Kalmay o Karael papunta dito sa diretso dito sa may NBI, syempre may pamasahe. Okay, 30 minutos pagkaraan ng alas 7 ng umaga. Magbabalik pa rin po ang Orly in the Morning. Magbe-break lang po tayo. Orly in the Morning. DWIC. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus, International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Sa panahon ngayon, kaubay sigurado, kaubay protektado, ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% sa bakterya and virus tested. Bilip Iray Eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na!
dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Si Romeo Castro, nakatira sa Manat, Bimali, Pagkasinan. Ang edad ko po 57, tricycle driver lang ang buhay ko. Noong napacheck up ako kay Dr. Glenn Soriano, nalaman nila na may diabetic ako. Kasi po, yung nararamdaman ko parang iba na yung direction na parang hindi ko alam kung nahihilo ako. Kaya tumigil na akong pagkatricycle. Yung una, 164 yung blood sugar ko. After 2 weeks, nung nag-take ako ng Ikarma, laging 100 na lang po. Kasi nung uminom ako ng Ikarma, marami akong pagbabagong nararamdaman. Saka yung mga ganun mga nararamdaman ko, nawala lahat. Gaya lang, parang naghihina, yun, nung nag-inom ako ng Ikarma, yun, marami pagbabago sa buhay ko, saka yung sa sarili kong kalusugan. Sa ngayon, hindi na ako nanghihina, bumabalik yung lakas ko. Sa ngayon, ginagamot ko ang sarili ko sa tulong ng Ikarma. Pupoy, pagpos sa labas sa Ikarma, mga kasama ko dyan, subukan natin ang Ikarma, gamutin natin sa sarili natin. Mga nakikinig po, subukan natin ang Ikarma para masubukan ang benepisyo dito. Mahalagang paalala, ang Ikarma Narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Magandang buhay! Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Ang galing for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko ta! Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linis, sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Learn when to stop. International Series Philippine and Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Tickets available now at SM Tickets. Mga suki, narito na ang pinakabago at budget-friendly na grocery outlet sa Kalasyaw. Ang Victoria Place Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies. Mura at best quality ang mga groceries. Komportable at sa bayan pa mismo. Magic Supermarket. Housewares, school and office supplies sa Victoria Place. Poblasyon Kalasyaw, Pangasinan.
Magic Calasiao Supermarket, housewares, school, and office supplies is now open to serve you from 8 a.m. to 8 p.m. daily. Located at Victoria Place, Poblacion, Calasiao, Pangasinan. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ako ay si Maria Lunag ng Cordon Isabela, 16 years old. Yung asawa ko may diabetes, cholesterol, may high blood. Narinig ko sa radyo, mabisa daw yung Pau capsule. Bumili ako, pinainom ko sa asawa ko. Gumaling siya at lumakas. Kayo mga kabarangay ko, gumamit na kayo ng Pau capsule. Kalusugan mo garantisado. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang Unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS DWIZ. Orly in the morning. Alas 7:38 na po sa huling bahagi ng Orly in the Morning. Kasama nyo pa rin Liway Manantane Paragire. At good morning din ulit kay Sir Jojo Bauson at pagbati natin ng happy birthday kay Ma'am Chelsea Sopra ng Office of the Vice President. Ayan, happy birthday po sa inyo. Ganon din kay Maxi Soli, Sir Napoleon ko, good morning. Danumlatta po. Rafael Acosta Mangalyag, good morning. Baki Husay, Rodele Dadis Peralta, Lynn Coronel, Jasmine Barcel Villamil, ayan si Mildred Jovillanos, Albert Carino, ayan si Karen Graciel Damatro at saka si Nanay Dading dyan sa Tubong. Good morning. Estrella Carmelo, Albert Carino, at sa iba pa. Hindi ko na makita yung iba. Okay, sa update po tayo mula naman sa Central Pangasinan Electric Cooperative. So ngayon, October 2, meron notice of power service interruption sa October 2. Saan? Sa bahagi ng Malasiki. Ang affected sole use ay ang Diego Silang Street, Rectoy Street, Malasiki Dressing Plant, or Magic Inn. Yun lang po yung mga affected sole use. Mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Tapos sa 4, sa Saturday naman, mula 8 o'clock in the morning hanggang 12 noon. Sa bahagi lang ng Bayambang, sa Amanco Siling Norte, Amanco Siling Sur, San Gabriel 2nd, San Gabriel 1st, Pugo, at bahagi ng Wawa. At sa Saturday ng alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, mas mahaba. Ang affected naman ay Purok sa San Carlos City, specifically Purok 3, Purok 4, Purok 5, Purok 6 ng tinatawag nilang Area 11 South. Pero ang pamunuan po ng Central Pangasinan Electric Cooperative, kanilang taus-pusong pinasalamatan yung kanilang Warriors of Light mula sa Senpelco Task Force kapatid na hanggang kahapon, siguro hanggang sa kasalukuyan, tumutulong pa rin sa Ilocos Norte Electric Cooperative Incorporated sa pagbangon mula sa pinsalang dulot ni Bagyong Nando. Ang sabi po ay sa inyong sipag, tapang, malasakit, muling na ibabalik ang liwanag at pag-asa sa mga pamilyang apektado ng kalamidad. Kayo ang tunay na mga bayani ng ating panahon, sabi po. Yun nga po, nagpadala ang Senpelco, ayon kay GM, General Manager Corpus, ng kanilang team, Task Force kapatid, doon sa Ilocos Norte.
Good morning kay Engineer Ogie Ventanilla at kay Ma'am Linda Ventanilla, ang pinakabagong senior citizen. Ayan, nung September 30, nag-celebrate siya ng kanyang 60th birthday si Ma'am Linda Ventanilla, ang chief ng CID Division ng Dagupan City Schools Division. At syempre tayo ay nagpapasalamat palagi kay Ma'am Linda Ventanilla dahil tayo po ay inalalayan at tinulungan nung tayo po ay nag-serve as president several years ago ng PTA, Dagupan City Federation. Maraming salamat. Ganon din kay Mildred Jovellanos, pagbati niya ng, wait lang ha, bubuksan ko ito. Sabi niya, walang kuryente dito sa Pugo Chico. Ayan, sabi ni Kaaron, Mildred Jovellanos, walang kuryente daw doon sa Pugo Chico. Ano na ba? Nag-subside na ba ang tubig baha dyan sa inyo, Kaaron Mildred? Ayan, at pagbati rin niya ng happy 72nd birthday kay Father Jerry Urbos, sabi niya. Happy birthday rin kay Rostum Mamaril. Ito, tatahi-tahimik to. Kaaron, Richard. Sabihin mo, order siya ng pansit. Birthday para ni Kaaron Edwin eh. Oh. Kahit isang order lang, di ba? Okay daw. Sige na, ilan tayo dito? 4. Ayun, pinupersa eh. Happy birthday kay Kaaron Edwin Inong, aming chief tech dito sa DWIC Dagupan. Sabi ni Kaaron Mildred, hindi pa humupa ang tubig baha sa kanila, pahalaging high tide. Huwag niyong kalilimutan na doxycycline. Ayan, humingi kayo sa barangay kasi meron po silang supply yan na nanggagaling sa City Health Office. And speaking about doxycycline, maraming salamat kay Councilor Dada Reyna Macalanda sa mga ibinigay niya dito kamakailan dito sa lungsod dito sa DWIC. Naibusan, ang kayo umay dito yun nga dumawat di doxycycline ta naibusan. Diyainted ni Councilor Dada Reyna Macalanda. Pumunta po kayo sa mga barangay o kaya magtanong po kayo sa mga BHWs. Meron po yan. Sila po yung i-connect po kayo sa sa barangay hall. Yung iba pang nagse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayon, Rufino Lamsen Ventanilla, Echero JM, Catherine Bartolay, Shirlita Ferrer Baratang at Aldrin Bautista Flores. Ayan, at nagse-celebrate ng special celebration today. Ayan. Happy day sa inyong lahat. Good morning din kay kaibigan ko to nung active pa siya sa police office eh. Si retired Colonel Rolly Saltat na nasa US. Sabi niya, enjoying yung retirement. Sabi niya, sabagay sila kasi, yung ating mga police officers at yung iba pa na nasa, lalo na yung mga police at mga sundalo, talagang kung saan-saan sila nadidestino at there are times na talagang naiiwan yung kanilang mga pamilya, lalo na pag malayo yung kanilang destino. Kaya pag nag-retire naman, ang retirement ng sundalo at saka ng PNP ay 56, hindi pa approve yung kung approve man, hindi pa implemented yung 57 years old. Retirement na kasi nila ay 56. Yung mga tricycle drivers natin, good morning po sa inyo, saan man kayo naroroon. Saan man po kayo pumapasada, mag-ingat po palagi yung mga nagdadrive ng motor, yung kanilang service. Doble ingat po dahil marami pong mga kapwa driver na mga balasubas sa kalsada. Ang dami na pong mga vehicular accidents na nangyayari. Number 1 palagi, motorsiklo. Sabi naman ni Sir Napoleon ko dyan sa may Rizal Extension, dito sa lungsod ng Dagupan, sabi niya, 3 buwan na nga kami binabaha dito magmula po nung July. Di na namin nakitang natuyo ang daan. Ang hirap po ng ganyan. Plus syempre yung malansi lamay danom, madumi.
So, kahapon nga, ulitin ko, kagabi, alas 6 ng gabi, yung simultaneous pink lighting sa mga iconic na mga buildings at iba pang mga lugar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. So, 274 na sites yung inilawan ng pink ng ilang minuto dito sa lalawigan ng Pangasinan, bukod sa ibang areas na inilawan ng iba't ibang mga inner wheel clubs dito sa District 379. Yung District 379 mismo, headed by District Chairman Mary Jane Mejia, ay doon po sa nakipag-tie up po ang District 379 sa provincial government ng Lingayen. So inilawan po yung sa harapang bahagi ng Capitol Building. Ito, raising awareness, solidarity in raising awareness on breast cancer through the pink lighting ceremony at the Capitol Building. Maraming salamat po sa lahat po na tumulong, mga empleyado po ng provincial government. At syempre, kay Governor Ramon Gico III. So basahin lang po natin yung ilang mga reactions dito sa post ng provincial government. Sabi dito ni Ayla Agustin, dun sa mga lumalaban sa breast cancer at sa iba pang cancer, prayers para sa mga lumalaban. Sabi naman ni Lorna Cogburn, thank you. I am a cancer survivor for 4 years now, sabi niya. At dagdag pa naman ni Sara Antonio, reaction niya, sending all the love. At good job sa mga organizers, sabi niya. Maraming salamat. Pangalawang taon na po ito na isinagawa ng Inner Wheel Clubs of the Philippines at saka syempre partisipasyon ng District 379 dito sa distrito namin at yung suporta naman, buong pusong suporta ng provincial government ng Pangasinan. Sabi naman ni Claire Corpus, ang ganda ng lighting ceremony. Ito yung binabasa ko, yung mga reactions doon sa post ng Province of Pangasinan, doon sa pink lighting kagabi sa Capitol Plaza, harapan ng ang inilawan ng pink for several minutes ay ang harapan ng Capitol Building. Sabi naman ni Sadi Salvador, nakakataba ng puso, makita ang unity. Thank you. At saka pink heart yung kanyang nilagay. Galing ng Pangasinan sa mga ganitong project, sabi naman ni Jude Michael. Sabi naman ni Noah Ortega, breast cancer awareness, importante talaga. And sabi naman ni Carla Karamat, healing and prayers to all fighting for it. Sabi naman ni Arnold Robles, laban lang po para sa lahat ng may cancer. Pakiusap naman itong si Alvin Rillesa, sana madagdagan pa awareness programs. Actually, may mga campaign naman, buwan-buwan at tuloy-tuloy naman yung campaign ng Department of Health. Ay, hindi lang sa cancer, kundi gano'n din kontra sa iba pang mga sakit. Sabi naman ni Jacob Santos, fighting spirit ng survivors. Saludo, sabi niya. Reaction naman ni Rosa Garcia, sending strength to all warriors. At sabi naman, ito cute naman yung reaction nito. Chris Prado. Scroll down nyo yung page ng Province of Pangasinan. Makikita nyo po yung itong tinutukoy ko sa ngayon, yung naging pink for a while kagabi, yung harapan ng Capitol Building. Sabi naman nito, wow, ang cute, sabi ni Chris Prado. Wow, ang cute, lalo na pag may araw pa, parang Barbie house. So, congratulations sa ilan na yung mga dumadaan, pumapasyal, pumunta kagabi diyan sa may Capitol Complex, Capitol Plaza at na-witness nila, nakita nila yung nasabing pink building. Puting-puti yung pintura ng Capitol Building, pero kagabi for several minutes ay naging pink yung harapan. Siyempre, effects lang po yun ng ilaw, hindi naman pininturahan. At saka
Sabi naman ni Chloe Mendoza, wow, solid ang support ng province. Yes, solid po ang support ng province. Alam niyo po yung sulat po ng District 379 ng Inner Wheel dito sa distrito namin. Kailan lang na i-forward na ipa-receive yung letter dahil earlier, at least 2 weeks or yung before, yung date October 1, ay meron na yung sulat, kaso 'di ba sunod-sunod yung bagyo. Tapos may suspension ng pasok sa mga government offices, kaya late na ibigay yung request letter, pero todo suporta ang provincial government. Kaya maraming salamat talaga, Chloe Mendoza, talagang solid ang support ng province. Sabi naman ni Jackie Peralta, sa lahat ng lumalaban kontra nga sa cancer, ang sabi niya, saludo sa lahat ng survivors. At panalangin naman ni Andrea Lee, sabi niya, sana marami pang gumaling at lumaban. Pink for Hope, sabi naman ni Luke Summer. At sa panalangin na sabi naman ni Liam de la Cruz, sana may libreng ospital para dito. Actually, yung yung PhilHealth, 6 na klase na ng cancer yung tinaasan nila yung tulong, yung package pag na ospital dito sa 6 na klase ng cancer. Bukas talakayin po natin yan. Sabi naman ni Uves Onakse, binaliktad to, Naga City. Siguro nagkaroon din sa Naga. Yun nga, sabi ko nga, 274 na buildings, iconic sites at iba pang area nagkaroon ng simultaneous lighting, pink lighting kagabi. Ang buwan po ng Oktubre, ito po ay Breast Cancer Awareness Month. So yun po yung significance. Bakit on the first day, meron po tayong itong ganitong aktibidad o programa o proyekto ng Inner Wheel Clubs of Downtown Dagupan, ng Inner Wheel Clubs of the Philippines. Kasama ang club namin, Inner Wheel Club of Downtown Dagupan, na nasa District 379. Dahil ang breast cancer, ang tinatamaan po niyan ay kababaihan. At lahat ng miyembro ng Inner Wheel, puro kababaihan po yan. So ang DOH, meron pong campaign. Buwan-buwan meron silang iba't ibang campaign. So, ang Department of Health, ayan, meron po silang campaign, ayan, Observance of Breast Cancer. Yung kanilang mga regional offices, may kanya-kanyang mga programa. Buksan ko lang ito. Facebook ito ng, ayan, Cotabato Sanitarium and General Hospital. Sabi po nila dito, October is Breast Cancer Awareness Month. Breast cancer is the most common cancer among women globally and represents approximately a quarter of all cancers that occur in women every year, sabi po dito. With 1 in 6 cancer deaths in women worldwide, breast cancer is also the leading cause of cancer death among women globally. Breast cancer is highly curable if detected in its early stages and adequate treatment is provided. So let's come together to raise awareness, promote early detection, and support those fighting breast cancer. So yung key reminders, sabi po dito, number 1, early detection saves lives. So regular self-exams and screenings are crucial. Show your support by wearing pink this month. Share information with loved ones to spread awareness. So hindi yung pagpipink ngayon, wag nyo na-interpret sa politika, wala nang kulay politika yon. So pink ang kulay ng buwan dahil ang buwan ng Oktubre ay Breast Cancer Awareness Month.
Ayan, bago tayo magpaalam, may lindol alert. Lindol alert, ayan, nakapost po ito sa Pangasinan PDRRMO. Yung sabi ko nga kanina, ulitin ko for the last time, ulitin ko na i-follow nyo itong Facebook na to, page, Pangasinan PDRRMO. So post nila ito 8 minutes ago, lindol alert, October 2, 7:31 a.m. Magnitude 3.6, location west of Bolinao, Pangasinan. Origin tectonic. Wala namang ini-expect na aftershock. At panghuli, tayo nga dito sa Pangasinan, nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa buong lalawigan ng Pangasinan. Dahil may signal number 1, matik po yan, yung mga kinder, wala pong pasok yan. Pagdasal po natin na sana huwag tumuloy na maapektuhan ang lalawigan ng Pangasinan sa area natin dito sa Region 1 nitong si Typhoon Paulo. Mga kaibigan, bukas ako po ay balik na sa Todo Balita kasama si Kaaron Susan niya daw mula alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. And bukas makakasama nyo na muli si Kaaron Orly Navarro. So nagkasama po tayo ng ilang araw mula last week. At ako po ay nagpapasalamat sa pagsuporta nyo sa Early in the Morning plus syempre yung panahon na ako po yung kasama nyo ng ilang araw. So welcome back kay Kaaron Orly Navarro. Bukas makakasama nyo na po siya mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. At ako naman ay pansamantalang magpapaalam at bukas yun nga magkakasama-sama na po tayo. Babalik na ako bukas ng umaga sa Todo Balita alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng umaga mula Lunes hanggang Sabado. Sa ngalan po ni Kaaron Orly Navarro sa Early in the Morning at syempre sa aking partner sa technical, si Kaaron Richard Olanday, ako po ay magpapaalam na nakasama niyo po Liway Mananta ni Paragire at nagsasabing keep safe, ingat-ingat lang po sa lahat. Early in the Morning. Para diretso na alive ang umaga mo. Para